Nag-post siya ng admiration dito kay Mayor Lenny ng Naga City kasi ang inspiring leadership daw. Sino nga ba namang hindi ma-inspire kapag ganyan yung mayor? Heals all wounds, diba? So parang noon ba parang sinisisi ba nila si Claudine nung time na yun? Parang siguro. Kasi alam ko nung during ng wake hindi siya pinapapunte. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Machismis na araw sa inyo mga kamarites. Ito na naman, siyempre ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong Tito Macho, chismoso. At syempre kasama niyo rin po ako, si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. At ito ang Marites On Air! Yun na nga. Uy, may bago. Oo, bago. Guys, napansin nyo ba? Hindi kayo namamalikmata. Marites On Air pa ng pinapanood nyo, ha? Yes. Ha? Same studio. Same studio. Pero new setup. New setup, yan. Medyo nagsawa na kami dun sa, sa green screen dungeon namin. Nakaka-LL. Nakakaluwag-luwag na kami ngayon. Nakakuha kami ng 4-piece. Kaya patuloy nyo kaming suportahan para mapaganda natin. Hindi lang yung show studio namin. Siyempre, dahil sa suporta nyo sa amin, yan, nakaluwag-luwag kami. Tumuweldo tayo sa paluwagan. Yan. Grabe, may paluwagan talaga. Meron na kaming couch. Yan. Zuro. Nagustuhan nyo po ba yung sorpresa namin? Thank you guys sa pag-support sa amin. So, unti-unti namin babaguhin ang set namin. Lalo kami mag-improve, syempre. And also, same pa rin kami. Kung ano yung mga binabalita namin, patuloy namin ibibigay sa inyo. Yes. Diba? We will keep on improving. Yeah. This show and this studio. Para mas ma-inspire kayo. Bibigay pa rin namin ang mga juiciest, mas juicy pa sa juicy fruit at mas creamiest pa sa cream pie. Yan. Bibigay namin lahat ito para sa inyo guys. So, makinig lang kayo. Umpisahan natin yan sa magandang note. Sabi ko nga, di ba, para mas maging inspiring katulad ng leadership ni Mayor si Mayor, according to Christine Reyes. So si Christine Reyes, nag-post siya ng admiration dito kay Mayor Lenny ng Naga City kasi ang inspiring leadership daw. Sino nga ba namang hindi ma-inspire kapag ganyan yung mayor, no? Aba, si Christine Reyes ngayon, spotted siya sa Bicol kasama ang rumored boyfriend niyang si Gio Tengson. So, nabalitaan kasi na, ito kasi nagkaroon kasi ng event, naging judge si Christine Reyes, spotted siya bilang judge sa Miss Bicolandia 2025 noong September 15. Yan. At doon nakasama pa nila si Mayor Lenny Robredo at si Jake Ejercito sa isang table. Si Jake Ejercito na nag-iisang supporter niya. ni Mayor Lenny. Nung election, di ba? Supporter. Sobrang support yung binigay niya kay Mayor Lenny. Oo nga. Speaking of Bicol, sa IG post ni Christine Todo, papuri siya kay Lenny. Yun nga, inspiring leadership daw ang PEG. Ang nakakagulat. Ito naman si Mayor Lenny kasi hindi pa nakakapanumpa. Bago pa yan maging mayor, nakita mo na, di ba? Nagtatrabaho na agad siya. Sabi ko, oh my God, sana all ng mayor ganun. Saka nung bagyo, nakita mo yung video? Yung isa may baha, tinulungan niya yung Lagi naman yan, kahit baha, lumulusong yan. Hindi yan katulad ng ibang mayor na nasa boat. Lumulutang-lutang doon sa baha. Tapos naka-umbrella, magpapapicture. Photo-ops lang lagi, no? Tama. Alam natin na kumikilos talaga to si Mayor Lenny. Kaya hindi naman nakakapagtaka na makita ni Christine yung good leadership ni Lenny Robredo. Well, nakakagulat lang kung natatandaan nyo si Christine Reyes, siya sa mga naging bida sa pelikula ni Daryl Yap. Made in Malacanang. M-A-I-D M-A-I-D. Made in Malacanang. And yung Martyr or Murderer, kung saan gumanap siya bilang nakababatang Jaime Marcos sa eksena nila. And I think even sa totoong buhay, supporter naman siya ng Marcoses Dahil din doon, nakakilala niya yung ex niya si ex na, diba? Ex na. I think Marco Gumabaw. I think April 2025, bago pa yung election. Parang wala na sila nung time. Wala na sila, okay. So, nakamove on na siya and ngayon, na-spot na kasama niya si Gio
Tengson. Ano ba, confirmed na ba na sila na? Wala, pero sabi ni Christine, si Gio daw ang kanyang quiet anchor and constant calm. Oh. Ano ibig sabihin nun? Quiet anchor and constant calm. Ako. Pag sinabihan yung lalaki ng ganun, may something na yun eh. Kasi parang ginawa kang anchor. Pag sinabihan ng lalaki na anchor, ganyan. So, umikot na yung mundo niya para sa'yo. Parang Okay. So, parang soft launch. Parang soft launch nga daw tong Oo nga eh. Tong naging pagsasama ni Gio at saka ni Christine dun sa Miss Bicolandia. Pero teka lang, sino ba tong si Gio? Si Gio, ang alam ko sa pagmamarites natin, Gio is a graduate of law sa Ateneo de Manila. Attorney pala. Abogado si pala. Gio. And medyo napunta rin siya sa politika nung naging National Youth Commission Chair. Talaga. Tsaka naging part din ng Akbayan. And naging staff din siya ni Bam Aquino. Okay. Yes. So talagang supporter na siya ng ng liberal. Mukhang may pinklawan. Pinklawan na siya. Noon pa, oo. So paano kaya nagkatagpo sila ni Christine noon? Kasi consider si Christine, di ko alam kung talagang nag-stand siya sa partido nila, Aimee or something. O siguro baka naman si Christine is lang, walang political alliance siguro. Parang, siyempre, nag-work siya as artista, ganyan, di ba? Trabaho lang, parang gano'n. Trabaho lang, Walang halong politika. Pwede, sa bagay. Pero ang alam ko, Marcoses talaga ang, parang, sinuport niya talaga. Ito si BM and si Aimee. Saan naging open na, okay. Meron ganong, may ganong kwento. Okay. Pero anyway, at least, kahit na galing siya sa kabilang bakod, nakikita niya yung kabutihan ng ibang leaders na hindi kaalyado ng mga sinusuportahan niya. So parang na-open yung kaisipan niya, parang gano'n? Oo, pwede. May character development. Parang gano'n. Diba? Siguro gano'n. Okay. So, kagandahan sa ginawa ni Mayor Lenny dito sa Naga, naglagay siya ng bagong app, ng app regarding doon. Baka bago-bago yung lang nanalos. Wala pa natin nakagawa nun, di ba? Parang first time yun sa mga cities dito sa Pilipinas. So, parang wala pa akong nalaman na may ganung app eh. Ang tinutukoy po namin dito is yung app na nilagay na set up sa Naga, yung My Naga, yan. My Naga, which app yon, kumbaga doon nag-update yung government ng Naga kung ano mga nangyari, especially kung may mga bagyo. Siguro din na sinasabi kung may pasok o wala. Parang pati yung mga may baha, yung mga bahaing lugar makikita mo doon, parang ganon. Yan. Maganda yung may ganon. Bawat city sana may ganun na app, di ba? Ang galing nun. Sobrang laking tulong nun. And, ang alam ko, pwede ka rin doon mag-report. Katulad nung may nag-report yata nung, poste yata. Talaga? ng ilaw. And then, after ilang minuto lang, may dumarating ng may responde na agad. Ibig sabihin talagang nagtatrabaho, di ba? Hindi lang si Mayor Lenny yung nagtatrabaho. Hindi hanggang sa baba niya nagtatrabaho. Tsaka maganda may ganong app. Ang ganda pa ng pangalan, My Naga. Maganda kung may WhatsApp ka tapos may Naga. Pag tikitin mo, WhatsApp, My Naga. WhatsApp Naga. Di ba? Okay, maganda yung ganon. Tsaka Naga what? Naga what? So, di ba? So, ayun. Hopefully, maging huwaran, anong tawag doon? Gayahin. Gayahin yan. Gayahin ng mas marami pang mga city sa Pilipinas, yung klase ng leadership nito ni Mayor Lenny. Kasi nakikita naman natin, maganda talaga at kapaki-pakinabang sa mga constituents. Di ba? Well, I'm sure yung ibang mga mayor, siyempre may mga iba't iba din silang mga way ng asikaso sa mga constituent nila. So, maganda pag sama-samahin lahat ng magandang positive tapos i-share sa lahat. Diba? Maganda rin kasi yung mga gano'n. Ito yung ginagawa ni Mayor Vico. Pati rin ba sa mayor ng Baguio? Kamusta yung si Magalong pa ba? Hindi na ba siya, parang hindi ko masyadong aware sa gano'n?
So, yun na nga, basta kung ano yung mga magandang positive na nangyayari sa mga city natin, sana i-share sa lahat yon para lahat makinabang. At saka wag tayong mag-aatubili na purihin etong mga public servants kahit na hindi naman ito yung mga sinusuportahan natin before. Tama. 'Di ba? Purihin natin yung magaganda, punahin natin yung mali. Diba? Tama, absolutely yan. So, yun na nga, happy ako para kay Christine kung talagang sila talaga confirm o hindi, pero masaya ako para sa kanya. Pero ito may namarites pa tayo Kasi ito si Rafi Magno, yung director ng Angat Rafi Buhay. Magno Hindi Jam Magno. Rafi. Diba? Rafi Magno to sa Angat Buhay, yung director ng Angat Buhay. Kasi nag-post siya ng isang picture. Kasama niya doon si Christine, si Gio, and may mga grupo actually. Okay. Tapos ang caption niya nakalagay doon, ako na lang yung walang jowa. Si Rafi Magno na lang sabi na wala parang siyang jowa. Sabi, siya na lang yung walang jowa. So si Christine at si Gio, magjowa. Yun na nga yun. Yun na yun. Siguro nila aminin, siguro si Gio, Tingson, baka masyadong private na tao. Siguro. Pwede. Baka maring ni-isplok na sila na. Pero kung ganun pa man, kung sila man o hindi, masaya lang talaga ako sa mga nangyayari kay Christine Reyes ngayon, di ba? After ng breakup, at least ngayon, may nagpapasaya. Yun. May nagpapasaya sila tayo, kailangan natin na maging mainit ang Pasko natin. Diba? Hindi malamig. Ganon. Yun na nga. So, yan. After Christine Reyes, may isang topic naman tayo ngayon. Susunod na topic. May pagbabago. Tukoy po namin dito is yung post ni Claudine Barreto. Nung netong September 13. Yan. Kasi nag-iba na siya hindi ng pangalan, nagdagdag siya ng last name. Yes. Yan. Naging ano ba yan? Naging Claudine Barreto Yarn. Yan. Claudine Barreto Yarn. So, ayun nga, nag-post si Claudine ng isang reel na may montage ng sweet moments nila with Rico yan. Kanta ng Ben and Ben. Yan. Anong title nun? Sa susunod na habang buhay. Yan. Yun yung naging theme song nung pelikula ni Marian Dongyan. Di ba? Yung Rewind. Yan. Parang nahahalin tulad din 'di ba? Parang parang what if tapos nawala yung isa, parang ganoon, 'di ba? Yun, sabi nga ni Claudine sa susunod na buhay matutuloy yun. Ibig sabihin yung naputol nilang relationship dito sa Earth. Yung Rico yan. Pwedeng matuloy dun sa kabilang buhay. And natanggap na daw niya yung pagkawala ni Rico. Imagine for 2 decades, 23 years, parang ganon. Hindi pa rin pala tanggap ni... Hindi masyado nag-sink in sa kanya. So, parang ngayon lang nagkaroon ng closure. Parang gano'n yung sinasabi ni tama. Ni Claudine. Kasi masyadong abrupt yung pagkawala ni Rico na masyadong biglaan. Lahat naman tayo, no? Nabiglaan. 2000. Natandaan ko, ano pa yun mahal na araw. Yes, nangyari, di ba? Oo. Tapos bilang babalita, syempre wala masyadong balita kasi nga, syempre, in accordance sa mahal na araw, wala masyadong bilang bubulagayin ka na lang ng pumano na pala si Rico yan, di ba? Tapos wala naman tayong nabalita ang sakit ng tao, di ba? Bigla-biglaan, kaya naging sensational din yung nangyari niyan. Dami ring yung living yung wake niya, maraming dumalo din, maraming sa dami naman ng fans talaga ng dalawang to na real life sweethearts talaga. Oo naman. Ito yung talagang the one that got away ni Totgano. At saka yung nangyari kasi yun, parang nagkakalabuan sila, parang may issue sila So yung nangyari yun, parang na-feel siguro ni Claudine na nagigilty siya sa nangyari. Yun nga, parang may nabasa nga ako na sana daw nandun siya kasama siya ni Rico yan nung time na yun. Parang may ganung statement si Claudine. Siyempre ikaw ba naman nabigla ka rin, 'di ba? So isip mo talaga, sana kasama na lang niya ako nung time na yun para siguro hindi ito nangyari, 'di ba? Oo, tama. So, yun na nga, di naman natin gusto yung nangyari. Wala man gusto nangyari yun. Pero wala, maagang kinuha si Rico yan nung panahon na yun. And simula nun, parang naano na yung ni Claudine. Parang, ewan ko, parang
feeling ko parang nawala na yung direction niya. Medyo Diba? nawala si Claudine nung time na yun. Siguro sa sobrang depression. Although nakakita naman siya ng karelasyon yun kay Raymond Santiago, nagkaroon pa sila ng anak. Kinasal pa sila. And then, unfortunately nga lang, hindi, nag-separate din sila, nagkahiwalay din. Yes. Nagkaroon pa siya ng issue sa family niya, sa mga Barreto sisters, di ba? Oo. So, ayun, siguro nagkasunod-sunod yung mga dagok sa buhay ni Claudine, kaya di natin masisi kung nagkaroon siya ng depression. Yes. And, pero at least ngayon ito nga, magandang balita kasi, sabi nga ni Claudine, tinanggap siya ni Mrs. Sita yan, ang nanay ni Rico yan, as her daughter. Hindi bilang in-law, kundi tunay daw na pamilya. Oo nga eh. Biruin mo yun, hindi sila good terms dati, di ba? Ngayon, time heals all wounds, di ba? So parang noon ba parang sinisisi ba nila si Claudine nung time na yun? Parang siguro. Kasi alam ko during ng wake hindi siya pinapapunta eh. Grabe. Diba? Parang ang sakit nun sakit nun. Imagine yung taong importante sa tapos dun sa huling sandali ayaw kong ang sakit nga talaga ganun. Kaya hindi ko ma-imagine kung ano naramdaman ni Claudine tsaka ng pamilya ni Rico. Well, at least ngayon, okay nagkapatawaran na sila. Siguro pinapakita ni Claudine yung gratitude niyan sa pinatawad siya at ginamit niya na yung apelidong yan. Oo. So parang, kung yan na siya, di parang magkapatid na sila ni Rico. yun nga ang sabi ng mga netizens. So magkapatid na yun ni Rico. Magkapatid sila. Okay. Sweet home, Alabama. Okay. Pero hindi sila magkapatid ni Rico. Ang real sisters niya ay si Tina at Geraldine yan. Yan. Tina at Geraldine yan, kapatid ni Rico yan. Kapatid ni Rico. Pero nagtataka ka kasi ang nilagay niyang caption is real sisters, di ba? Yes. So, ibig sabihin ba nito, yung mga sisters niya na si Marjorie at si Gretchen, hindi real? So, Fake ba? Wow. Grabe. Ang alam ko lang, taxi, fake eh. Pero ngayon, pati sisters, fake na rin eh. Meron palang ganyan. So, parang dun sa post niya yun, parang may misunderstanding pa rin sila, no? Sila magkakapatid. Parang ganun may diin pa rin talaga na real sisters. Pwede mo sabihin kasi with my new sisters, di ba? Pero ang ginawa niya, real sisters, talagang may diin eh. Pero di natin sila masisi, hindi natin maano na okay sila kasi nung last time nang kinasal yung anak ni Dennis Padilla, yung nagkaroon ng issue sa uninvited na yun. Kinampihan ni Claudine si Dennis Padilla, di ba? Oo nga hindi niya kinampihan yung kapatid niya. Parang magtataka ka bakit kakampihan yung hindi naman kadugo. Oo, di ba? Talagang may issue pa rin talaga sila magkakapatid, which is di natin alam kung kailan sila magkakaayos. Hopefully. Parang katulad kung paano nagkaroon ng reconciliation si Claudine with the Yan family. Ganon din sana yung mangyari. Oo, yun. Sa kanyang mga kapatid. Basta na to, blood-related, dapat mas magkaayos talaga sila, no? Tanda ako nung namatay yung father nila Claudine, naka-issue pa yun eh. Meron din. Parang hindi na sila tinantanan ng issues, no? Tapos, mas nagkaroon pa ng parang away o doon. Basta andun pa si former President Duterte during that time. Basta naging issue siya. Ayun ko. Tuloy-tuloy ang issue talaga hanggang ngayon. Medyo talagang dysfunctional talaga yung family nila. Well, sana magkaayos. Ang dami nilang kinakaharap ng mga issue din. Si Gretchen ngayon, yung regarding sa sabungan issue, sa mga sabungero. Diba? Si Marjorie, nag-rant siya nung dati lang regarding dun sa issue nung sa kinasal yung anak niya. And then sa dahil kay Dennis, yung drama sa ganung. And then ngayon naman kay Claudine, positive naman to. Yes, and sinusupport din naman ng mga netizens. At kinilig pa nga ang mga netizens kasi naalala uli nila yung love team nilang dalawa. Lalo na yung mga movies and series na pinagsamahan nila. Biglang nag-reminisce ang mga movie nila dati yung Dahil Mahal. Dahil mahal na mahal kita. Ano pa ba yung Got to Believe? Kung mula sa puso. Mula sa puso, yan. Doon sila, alam ko doon sila unang nag-click talaga. Yes, 1997 to 1999. Diba? Noon ang mga series ng mga padalawa-dalawang taon lang. Mahaba na yung 2 years. So, pag nag-click yung lagyan na ng book.
2. Mga ganun, di ba? Mula sa puso na sobrang Oo. iconic ng mga Iconic. characters, no? Naalala ko yan. Pero nung dumating yung mga anime nun, wala na humina Talaga sila eh. Oh. ba? Kasi sa Channel 2 dati nun, mula sa Puso Esperanza, Oo. sa Channel 7 naman, naglalabas pa sila ng mga primetime ng mga anime, yung Ghost Fighter, Dragon Ball. Siyempre yung tao, nanood yun, kahit ako ng bata ako nanood. So parang humina sila pagdating ng. Pero siyempre, nakilala pa rin yung mga iconic role nila. Sila, yung role ni Selena. Selena, oo. Si grabe Princess yun. Punsalan, di ba? Yung tawa niya doon, yung susunog Oo, yung boss. Yung, Di ba sa TikTok, Oo, paano yun? Oo, yun. Na-content pa yun sa TikTok. And Tsaka si Jacqueline Jose, yung ang pagganap niya doon, yung parang malumanay na salita, yung naging himden. ayan. Naging love team sila mula sa Puso 1997 and 1999, Got to Believe nung 2022. Oo, yung 2002. Oo, yun. Oh, yung yan. 2002, I think, tapos ano na yan, yan na yung nawala na si Rico yan, no? Oo, nawala na si Rico yan. dyan yan. na Oo. yan. Kung buhay lang sana si Rico yan, edi sana may talk and text pa siguro, no? Token text. Ang daming what ifs. Ang daming what ifs Oo, yun. and kung buhay pa si Rico yan, siguro hindi rin nabugbog ni Claudine si. Oo. Si Hindi, mabait Tung. naman si Rico yan eh. Hindi naman, tingin ko diba? makikipag, sa ganung hindi niya papatulan yung ganung. Oo, si Rico yan pa. Diyos ko, mukha pa oo. lang. Mild-mannered naman siya. Pero kung buhay si Rico yan, siguro baka nag-collab sila ni Jerry yan. Wow. yan. Yan. O yan. O, eto na. So, ito na. Pangatlo. So, ito, Speaking maganda of to. collab. Yan, Oh collab. my God. Ito yung collab na matagal nang hinihintay. Super collab. Super collab. Yan, super collab. Oo, So yan, ito yung mga mga fans, mga mahilig dyan sa mga music, mga music festival. music. Ito yung Grand Music Festival na talagang gugustuhin yung makapunta. Yes. Kahit kami, gusto namin makapunta Oo dito. naman. Ito, I Diba? think this is the biggest and most popular music festival in Yes, the world. in the world, yan. Yes. So, Ang tinutukoy hindi- namin, Oh. guys, regarding to sa Coachella 2026. Coachella Yan, 2026. syempre, ang bahagi namin sa inyo kasi nga kasama ang paborito nyong P-pop. Mga P-pop queens, princesses, di ba? Sino pa ba? Ang Bini, of Bini, yan. course. Mga Blooms, mag-ingay. Yes. Hey! Historic Ayan. moment from Bini, Sobra. sa Bini kasi Bini will be the first all-Filipino girl group to perform at the Coachella Valley Music and Arts Festival. Kailan ito? April 10 and April 17, 2026. Yan, next so, year ang na dami yan, nyo guys. pang time para mag-prepare. Siyempre, mag-prepare. Pambili ng Ticket. Yan. Ilang kidneys kaya mabibenta? Oo. And hindi to fake news, ha? Hindi fake news to kasi yung announcement was made on September 16 via Coachella's official social Yan, check media nyo- platforms. check nyo na rin, guys, Yes, yan. check Tsaka- check nyo yung platform nila. Kasi nandun talaga. Kahit ako nagulat, zoom ko talaga kung totoo bang nandun yung Bini. So, tapos, oh my God, nandun nga sila. Sinum mo kasi Mini. Yan naman lumaki, Bini pala. Oo, no? Bini kasi. Ayun. Lang guys, yung mga socials ng Coachella at saka yung ticket niya nag-sale na ng last September 19 pa. Ayan. So, At maaga ngayong sale. Maaga. So, may may time pa kayo na tsaka malaking event to. Tsaka mura lang, ang Grabe sa mura. tiga natin. Kasi ang So, nila, yung Gen Ad Gen nila, Ad, $149 US nga. dollars yan, ha? Check natin kung magkano, At saka sa California to, ha? Sa California to, Dahil guys, sa ha? California. Huwag isiping sa ano lang to. So, magkano ang $649? Yan, na $649 na general admission. Ito yung pinakamababang ticket, pinaka-affordable na ticket. Pag kinonvert mo sa peso, 7 pesos and 76 cents. 37. So, maganda na kayo ng 40,000 para may Oo. 3,000 kayo pang merienda. Pang merienda pa kayo, kain kayo doon ng turon. Ay, ayaw pala nila ng turon. Hopya. Hopya, yan. Pala yung Tsaka, hopya. ang VIP naman, nagpe-fetch siya ng 1,299. So, $1 na lang, 1,300 na. So, check. magkano? 1,3 times, magkano ngayon? 55, 56. Magkano yan? 74,210. So, Isang araw lang yun. isang araw lang yun. Pero itong VIP pass, ang alam ko kasi dito, pwede kang makapanood ng rehearsal. Hindi Rehearsal, lahat, oo. pero I think 3 or 5 artists yata, pwede kang makapanood ng rehearsal. So, Talaga? may perks. Mm. Kahit ganun kamahal, may perks. Imagine nga naman, kung magre-rehearse si, doon na malalaking artista, Oo. makikita mo, imagine. Oo, may kita nyo, guys. So, sa 74? 74, almost 74,000, makikita mo na ng malapitan. Why Oo. not? Kung may pera ka, di ba? 75,000 lang, guys. So, kung mga nepo baby kayo, baliwala sa inyo yan, di ba? Oo, Diyos ko. Gumagastos nga ng
700K ng isang kainan yung mga Nepo babies. Oo, di ba? Kaya nga yung mga Nepo babies yan. Okay, so eto ang mga makakasabay ni ng Beanie na mag-perform. April 10 and 17. April 10 and 17. Sabrina Ayan. Carpenter, isa sa mga sikat na mga singers ngayon, mga artists ngayon, ha? Sabrina. Yung panahon natin, ibang Sabrina kilala natin, eh. Ayan ka na naman, babalik mo na. Mahala tayong age natin, no? Sino ba Sabrina kilala mo dati? Sabrina M. Ako Sabrina. Sabrina yung Sabrina ko dati, witchy. Ngayon, Carpenter na siya ngayon. Grabe, di ba? oo. So, sino pa? Bukod kay Sabrina Carpenter? Si Justin Bieber, syempre, nandun din. Sa April 11 and 18. Okay. And sa April 12 and 19 naman si Karol G. Karol G. Yan. Kano ni Kenny G yun. Kaya mo si Kenny G? Yung saxophonist. kilala ko yun. Yan. Marami sila. Kung titignan yung website, ang daming mga artists. Sobra, no? Kaya siguro dinadayo talaga to eh. Kasi, ano ba to? From morning till... Parang ano siya, parang Woodstock type, type na concert na open area siguro. And then, yun nga, maraming mga afternoon artists, may bagong artist ulit. Sunod hanggang sa non-stop, no? Non-stop, Tsaka sino-sino naman yung mga nasa lineup nila. So, kasama rin sa lineup syempre ang Cat's Eye. Di ba may Pinoy din dito sa Cat's Eye? Yan. Syempre yung Foster the People, yan. All the other kids better run. Yan na. Sample. Yan. Ito, si Ethel Cain. Ethel Cain. Ethel Buba. Ay, hindi. Wala pa. Grabe siya. Teddy Swims. Yan. Nandun din si Teddy Swims. Sino nga pa si Teddy Swims dyan? Sino pa? The XX. Yan, the XX. And 9-inch Noise. Hindi 9-inch nails. Kasi ano yun eh. Yun ang kilala ko, 9-inch nails. Paboritong banda ko rin yun. Pero ito, 9-inch Noise. And this... Diskurso. Ay, hindi pala. Disclosure. Disclosure pala. Yun. Kala ko, andun tayo eh. Muntik Kala ko tayo mag-ano. At iba pa, syempre. Andun din yata yung bandang Tubero. Wala ba? Bakit yung Tubero? Sayang, sana next Grabe yung mga favorite mo talaga artist, And ito, hindi lang fans yung nag-rejoice. Hindi lang sila yung natuwa, hindi lang sila yung nag-ingay, kundi pati mga celebrities din, katulad ng SB19. Pablo. Si Pablo. Oh. Hi 18s. Yan, mga 18s, Ayan. And hindi lang hindi lang si Pablo. Sabi ni Pablo? Pati si Josh. Sabi ni Pablo? Congratulations. Congrats na maraming S, no? Congrats. Yan, congrats, sabi ni Pablo. Congratulations with many S. Ayun. Yun, nakakatuwa lang kasi, di ba? Kapwa P-pop. Contemporary na P-pop, kinocongratulate yung Beanie. Siyempre kasi magandang guys, magandang opportunity to sa hindi nagsabi niya kumbaga sa din sa mga sa OPM natin. Kasi baka ito yung mag-open ng door para next time kukuha ng mga mas marami pang mga Filipino artists ang makasama sa masama sa hanay ng mga ganitong klaseng mga events. Sobrang nakaka-proud yun. Nakaka-proud yun. So, tignan natin, pambabash ka nila sa Beanie, di ba? Imbis suportahan natin. Imagine, pagka-announce pa lang, nagbasa ako ng mga comments. My God, hindi talaga nawawala yung bashers na. Kesyo, hindi naman ready ang Beanie dyan. Hindi sila, hindi nila deserve yan. Hindi pa sila ganun kagaling. Parang, Pinoy pride to, hello! Tignan natin yung crab mentality, guys. Tignan natin mga kamarites, tignan natin itong mga crab mentality na ginagawa natin. Kasi ang mangyayari nito kung tayo mismo sinisiraan natin yung art, kahit na hindi Beanie, di ba? Kahit sinong artist sisiraan natin, baka umabot pa yan dun sa mga organizer na isipin, ang toxic naman ng mga kababayan na ito. Kukuha pa ba tayo ng mga Pilipino, mga OPM, kung magiging ganito pala yung outcome? So, mas marunong pa sa organizers, di ba? Pangit yung ganun, guys. Huwag yung natin siraan yung sariling mga kababayan natin. Kasi magandang magiging magandang venue to para next time, hindi lang ang Beanie, kuha pa ng maraming mga P-pop or OPM natin. Ben, di ba? Di ba? Ang dami, madami. Cup of Joe. Sa Tubero pa rin ako talaga gusto kong makuha next time. Grabe, paglalaban natin yan. Tubero for Coachella. Coachella, yan. Coachella 20, basta. So, lalo kakantayin nila yung wala. Hindi ako sabihin. Ayan, so,
Ayan, so ang dami nyo pang time para mag-prepare. Pambili ng ticket. Pambili ng ticket, pambili passport. Yan. Passport, oo nga. Kailangan ng passport. Kasi sa California to. Sa California yan, guys. Hopefully, maging successful yung Coachella nito. At sana, sana makapanood tayo. Para hindi tayo pupuro TikTok lang yung hindi tayo nakaabang lang sa TikTok. Maganda tong sana maulit pa rin to. At sana magkaroon ng Coachella dito sa Pilipinas, exclusive. No? Last time in Coachella lang, more on K-pop, kinukuha nila. Last year, daming K-pop. Ngayon naman, hinaluan ng Pilipinas. So, may mas diverse na ngayon. Mga artist na pupunta rito. Pagandahan yan, Tamang Bini. Sana, hopefully, next time, maraming artist naman na pwede may sama. Next year, sana meron uling Filipino group. Kahit hindi group, kahit sa artist lang na yan. Natin. Tsaka sa mga dyan, kung may gusto nyo sumama kami doon, suporta. Sponsoran nyo yung ticket namin, mapunta doon. Doon kami mag-report. Thank you sa pagtunganga sa loob ng 30 minutes na pagbibigay namin ng information at sa pag-appreciate sa bago naming set. Ano pong masasabi nyo? Comment nyo guys kung okay pa tong set na ginawa namin. Tsaka thank you sa mga yung may idea nito. May idea nito, yung mga Kiki Our Kiki girls. Yan. And Justin, hello. Yan. So, yan. Thank you. Abangan nyo, magpa-free soft lunch na natin. No? Soft lunch. Yan, kasi abangan nyo ang Kiki Corner. Yan, abangan nyo sa mga bagong segment namin dito yan. Yan, yan. Basta abangan na lang nila. Masaya yun. Masaya. Abangan nyo yan. Thank you sa pagtunganga sa amin, sa pag-click sa mga mukha namin. Again, huwag nyo kalimutan, please like the video mga kamarites. Subscribe na rin kayo and click the notification bell para always updated kayo sa baon naming latest chika. Follow us na rin sa aming social media. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Lahat po yan, Diskurso on Air. Ita-type nyo, Diskurso on Air. And pwede nyo rin bisitahin ang aming website, ang diskurso.ph. Ayun na nga. So again, thank you again sa tunganga at pakikinig sa aming mga report. Ito ang inyong paboritong tito. Walang iba kundi si Tito Ace, ang inyong machong chismoso. Grabe yung machong yan. And ito naman po si Claire Santiago, ang nag-iisang mamarites ng Pilipinas. Yan. Ito ang Marites on Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nagpuumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis.